Okay, so ito yung suggestion ko sa gagawin nating final plate kay Sir. So, if I were if I were you, ang gagawin ko na lang na floor plan or design ng bahay is box type. So, bakit box type? Kasi meron dun sa isang plate ni Sir na magdi-detail tayo ng foundation. Although hindi pa naman natin alam masyado yung sa structural. Pero typically, ang gagawin na lang dapat natin na structures ay typical. So, what typical means box type. So, paulit-ulit lang. So, example ko sa inyo tong floor plan ko. So, dito, hindi ako nahirapan ako sa paglo-locate ng column. Bukod sa malaki siya, um, hindi siya, hindi ko pa ma-compute. Siyempre, hindi pa naman tayo plano talaga na structural. So, nagtatanong rin ako sa engineer. So, nag-a-assume lang ako ng minimum, maximum span ng mga column based sa building code and structural, pero hindi pa rin yung sapat. Ito kasi, this is about 13 meters by 8 meters, so rectangular. So, sa taas, box type siya, but the problem is sa ground floor. Puro kasi ako cantilever beam. Ayan, no, floor above. So, ibig sabihin, yung second floor ko lumaki dito ng 500. Ito ay 700 mm, then 700 mm. So, mahirap i-detail. Kaya nag-come up uli ako sa bagong design ko. So, ito, as you notice, this is a box type house. So, this is about 11 meters by 8.5. So, dito, box type siya, and why box type ang recommendation ko? Dahil dito sa box type, obviously, if you have a column, or poste, meron dapat yang biga na nakakonect, di ba? So, the beam, if I have this poste to poste, therefore may biga dyan. So, kapag hindi siya tapat-tapat, medyo mahirap siya i-detail. Since sabi ko nga, hindi pa naman tayo nagpaplano ng structural. So, ito ay assumption lang naman. So, kailangan pa rin nating humingi ng opinion sa mga engineers. So, dito, on this floor plan, okay, so dito, uh, ayan, pantay-pantay yung aking column. Okay? So, pagdating ng second floor ko, medyo nag-aalangan pa ako sa hagdan. Kasi isa rin sa kino-consider. Kasi kung isasagad ko dito, medyo matatamaan yung pinto. But, ang target ko kasi is typical box type lang. So, pantay-pantay. So, ito, may cantilever ako dito ng 500. So, mangyari, meron akong planted column. So, yung planted column is from the floor. Dito, second floor. Paakyat dito. Ang goods lang nito is pinantay ko lang siya. Although, may cantilever ako dito. Lumaki ako na ito ng 500 mm. So, yun yung sinasabi ko. Dapat medyo typical lang yung gagawin yung floor plan. Pantay-pantay yung um, column or the shape. So, tulad nito, itong laki na to, kasi lapad din ito. Okay, para pantay-pantay lang gagawin natin. Hindi na tayo masyado mahirapan mag-detail. So, after mo magawa yan is magdodraw ka na ng cross-section. So, hindi ko pa yung cross-section. Yung longitudinal, hindi ko pa yun ilalagay. Pero, I suggest, gawin nyo na muna yung after ng floor plan, gawin nyo na yung elevation. So, the elevation, ito, tulad nito. This is the front. Ito yung front, dito. Then, this is the rear. This is the left. And this is the right. Okay? So, kapag pinosisyon mo yan, ayan. So, ito yung front ko, 'di ba, sa isa kong floor plan. So, dapat meron ako makikita isa, dalawa, tatlong maliliit na window. Okay. So, ito yung front ko. O, 'di ba? Sakto lang siya. So, that's the front. I-detail mo na. Then, pagdating sa rear,
ni-rotate ko yung floor plan ko. So, ibig sabihin, naka-rotate siya. So, dito ako. Okay, so ito yung front, diba? Ni-rotate ko lang siya para makuha ko yung rear elevation. So, ayan yon. Okay? Then, pagdating sa right side, so ito yon. Ito yung right side ko. Hindi right side yung kung paano nakaharap yung bahay, kung paano mo tingnan sa plano. So, this is the right side. So, ayan, may cantilever ako dito 700. So, tingnan natin kung tama yung right ko. So, ayun, may cantilever akong 700. Okay? So, ganun din yung left side. Okay? So, ito naman yung aking left side. Ito. So, meron akong attic papuntang roof deck. So, dalawang bintana. So, tama. Okay? So, ganun yung elevation. Then, yung maximum height, dyan mo kasi kukunin yung hagdan mo. Kaya kanina, as you notice sa aking floor plan, medyo nag-aalangan pa ako sa hagdan. Kasi may hinahabol akong typical setup lang ng floor plan. So, ang hinahabol ko is yung height without compromising sa building code. So, sabi dito, the maximum height is 3 meters sa ground floor. But, the problem is kung ano yung preferred mo. Tulad nito. So, dito, the NGL stands for the new ground line. So, the new ground line ay yung pinakalupa mo. Okay? So, obviously, pag nagtayo ka ng bahay, that is, tataas yung flooring mo ng sahig. So, dito, nakaangat siya sa akin ng 300 or isang ruler. Okay? 300 mm. Then, the FFL stands for the finished floor line. So, yun na yung pinakasahig. So, gagawin din to yung front elevation. Then, meron ako ditong from the finished floor line hanggang ceiling floor line, that's about 3,000 or 3 meters. So, ayun yung maximum sa ground floor. Then, ito, yung 200, nandyan na yung slab. Okay? The slab and the other structural components nakasakop na dyan sa 200 or 20 mm. Ay, 0.20 meter. So, from here, angat ka ng 200, that's the second floor. Ito na yung line ng iyong second floor. Ayun na yung flooring. Okay? Then, next is the kung may roof deck ka or naka second floor ka, mula doon sa second floor line hanggang sa ceiling line niya uli, bumaba ako 2.6. So, 2.6 meter na lang yung height. Then, sa roof deck. Kung may roof deck ka, angat ka rin ng 200, then depende na sa railing mo. So, sa akin, 2.4 meters. So, ang railing ko, that's about 1.6 meter or 1.5. But that is the standard height of railing, especially sa roof deck. Then, next, ayun. So, bakit importante itong elevation? Dito mo kasi makukompute kung ilang steps yung mangyayari sa hagdan mo. For example, if I have this 3 meters from here up to here, which that accounts for about 3,200. So, check natin Ayan, 3.2. So, sabi sa building code, the standard height of the of the rise of a stair. So, let's say we have this stair. So, ang standard height is 200 mm. Okay? So, yun yung angat. Okay? So, dito, ang run naman, o yung pinaka-inaapakan ay 250 mm. Okay? So, as you notice, ito yung rise mo. Okay, ayun yung angat ng baitang mo. So, that is 200. So, 200 yan Ayan. 199.99 or 200. Then, the maximum
run o yung pinaka-inaapakan, so that is about 250. Okay. So, just imagine, kung ang height ng bawat run ko ay 200, bakit sa floor plan ko nag-come up ako ng 16 pagbagsak ko ng second floor? Okay? Because the maximum height, yung 3.2 meters, dinivide ko sa standard height ng rise, which is 200. So, 3.2 divided by ano, 1 3.2 or 3,200 mm divided by 200 mm. So, that's about 16 steps. So, dapat, ang bagsak ng second floor ko kapag umakyat ako sa hagdan is the 16. Okay. So, eto, hindi na to dapat nakaganito. Naka-flat na lang yan. Pang 16 kasi yung sahig. So, dito, ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, as you notice, sa ground floor ko, nakakat siya. Okay? So, naka-hidden lines yung aking remaining steps. So, bakit ganon? Kasi pag binuo mo yan ground floor pa lang, iisipin nung gagawa. Kung halimbawa, nakalimutan mo mag-arrow, dito siya mag-start ay kung wala ka ring numbering. So, dapat may mga steps na naka-hidden lines. So, pag binilang mo yan, 12, 13, 14, 15, 16. So, pag akyat mo kay second floor, babagsak ka na kay 16 step. So, natuloy-tuloy na yung bilang. Naka-solid lines na yung pinaka-step. So, ganun yung sa stairs. So, ganun din, bakit ako nag-30 step? So, from here, 16, paakyat ako sa rooftop, 17, 18, 19, 20. Because the steps from here is 26 up to 28. Okay? So, 26 plus 200, that is 2,800. But the maximum height nung run daw, or the rise pala, is 200 mm, di ba? So, dapat meron akong 14 steps mula sa second floor. So, that is 17. Mag-i-start, ayan no, to roof deck. Paakyat ka ng rooftop or the attic sa rooftop. So, ayan, 30th. Then, pag galing ka ng rooftop, pababa ka naman. So, meron kang symbol na down. Okay? So, eto, pwede nyo rin na gawin to, which is the vicinity map. So, the location map is from the generalized map. Okay? So, kita yung iba't ibang lugar. So, ito sa amin. So, mapunta ka Santa Maria, Marilao, to Fairview, to Sagaray. Then, dito yung sa amin. Then, sa vicinity map, kumbaga sa Google Map ay pina-zoom na part siya. So, ito yon yung nakabilog na yon. So, hindi naman to scaled. So, not to scale siya NTS. So, hindi naman na kailangan ng sukat. So, ito yung lot namin. Okay? So, ito yung street namin. Then, ito yung mga neighbors. So, ito yung sa amin. So, that is the site. Then, vicinity map. Then, north sign. Kung saan naka-appear ang iyong north. So far, ganun pa lang naman yung pwede nating gawin. Kaya ang ina-advise ko sa inyo ay ganito na lang gawin yung floor plan, box type. So, wag nyo gagayahin yan na ano lang, ang guide. So, dapat pantay-pantay ang setup natin. So, pwede ka naman mag-cantilever beam or cantilever floor. So, ito yung plano ko, yung rooftop ko is 500. So, naka-cantilever ako. So, pwede naman yan. That's not a case. But what I said is, dito mag-cantilever ka, tas hindi na panday-panday. Since hindi pa nga natin alam mag-detailed ng structural, so medyo typical setup muna yung gagawin nating mga floor plans. Okay? So, ayun, the standard opening kapag main door, so from here up to here, so that is 1 meter.
Then, kapag service, ano naman, 700 mm. Kapag kitchen, 600 mm. Okay, kapag bedroom, that is 800 mm. So, ito, sa akin, I have a sliding door. So, ayan. So, ang sukat ko is 1.2 meter yan eh. 1.2 meter yan. So, ito, fixed window lang to. Okay? So, fixed window lang yan. That is about 600 mm. So, dito, ang window ko is awning, yung inaangat. So, this is 600 mm. So, sa elevation, kapag gumawa kayo ng elevation, so, let's say, this. So, from the finished floor line, ang pinakadulo ng bintana mo, that's about 1,100 mm or 1.1 meter. Ayan, 1.1. Then, the maximum height of the door, so dapat pantay-pantay yan, ang maximum mo dapat is 2.1 meter or 2,100 mm. So, as you notice, pantay-pantay sila. So, the remaining from 1,100, so 1 meter na lang yung height ng bintana mo. So, if you have a canopy or the ledge, so search nyo na lang itsura ng canopy. So, akin ay 80 mm lang or 0.08. Ayan, 80. Then, ang lapad niya, 300 mm. Then, ano pa bang pwede kong i-detail ngayon? So, yun lang naman yung pwede nyo munang gawin. So, what I'm concerned is, dapat meron na kayong floor plans as of now. Para pagdating ng January, or kung sinisipag kayo this holiday break, pwede nyo na siyang i-detail. Basta i-check muna natin yung floor plan kung pasok sa building code. Ngayon, kung namomroblema kayo sa hagdan, basta anything that goes around the plan is the floor plan. So, if you don't have the floor plan, hindi ka makakapaggawa. So, halimbawa may floor plan ka, tayo na lang i-adjust na lang natin yan. Okay? Para madali yung ating gagawin. So, kung may floor plan ka na, madali ka na lang magdi-detail. Okay? So, pag may tanong kayo, PM nyo lang ako, then yung floor plan, pa-check nyo sa akin para okay tayo. Para magawan na natin ng detail hanggat maaga pa kasi matrabaho talaga to, as in. Especially sa nagmamanual. Kapag CAD, tulad niyan, may kotse ako, hindi ko namang ginawa yan, dinownload ko lang yan sa net. Yung sofa, dinownload ko lang yan. Okay? Then yung bintana, minano-mano ko yan. Then especially these stairs, minano-mano ko yan. Ito, tulad nito, if you have this symbol, this is hatch. So, mamimili ka lang doon. May command dito kasi sa CAD na hatch. So, pwede mo to, this symbolize concrete. Okay? So, hindi naman na kailangan sa wall, sa floor plans ay i-detailed ang wall or i-hatch. So, importante yung mga column. So, dito, speaking of wall, the maximum width of wall kapag outer, so this is outer ha, 200 mm or 0.2 meter. Kapag inner wall naman, pwede ng 0.15 meter or 150 mm. Okay? So, napakaliit lang yan sa ruler. Okay? So, ayun lang naman yung pwede nating i-detail. Okay. So, that's it. So, I hope meron na kayong magawa kahit papano para hindi na masyadong mahirapan. Okay? Thank you.